Hi mga preni! Gagawa tayo ng isang masarap na kakanin. At gagamitin natin ang isa sa ipinagmamalaking produkto na mais. Matatakam ka talaga dahil itsura pa lang, pangmalakasan na. Umpisahan na natin. Balatan muna natin ang mais. 2 mais ang gagamitin natin, tapos hugasan. Gamit ang kutsilyo, i-scrape natin o ikat lang natin ito ng ganito. Tatakalin ko ito para malaman ko ang tamang sukat. Ayun, 3 cups corn kernels ang ating naipon. Meron tayo ditong 1 pirasong niyog na kinayod at 400 ml of water. Pigain lang mabuti at ihiwalay ang sapal. Ito ay unang piga. At para naman sa pangalawang piga, gagamit tayo ng 400 ml of water. Ulitin lang ang proseso at salain. Salain din ang unang piga. Ito na ang una at ikalawang piga ng niyog. Gamit ang blender, maglagay ng 1.5 cups corn kernels. Or depende sa kung gaano kalaki ang blender nyo. Maglalagay ako ng 200 ml coconut milk. Ito ay pangalawang piga. I-blend natin until smooth. Tapos isalin sa isang mixing bowl. Ulitin lang ang proseso sa natirang corn kernels at coconut milk. At isalin uli ito sa bowl. Maglagay ng 1.5 cups of sugar. At 400 ml coconut milk, unang piga. Haluin lang at maglagay ng 4 na tasa ng glutinous rice flour. Utay-utay lang ang paglalagay habang hinahalo hanggang sa maging smooth na ito. Maglalagay din ako ng 3/4 teaspoon lemon yellow food color para naman maganda ang kulay ng ating kalamay. Haluin at itabi muna. At bago natin lutuin, ihanda muna natin ang paglalagyan nito. Meron ako ditong dahon ng saging, pahiran ng margarine or oil. Sa kawali, ibuhos ang butter mixture. Iset ang init sa low heat settings. Haluin lang ng tuloy-tuloy hanggang sa lumapot. At lutuin ito ng 25 minuto. Makalipas ang 25 minuto, lagyan ito ng margarine. Ito ay optional lang. Lutuin pa ito ng 5 pang minuto ayon sa gusto mo. At ilipat ng mabilisan para hindi mamuo. Pagkatapos ay palamigin natin. At ngayon naman ay gagawa tayo ng toppings. 1/2 cup desiccated coconut or you can use latik. I-toast lang natin until brown. Ganito oh. Ayan, malamig na ang ating kalamay. Ibudbod ang toasted desiccated coconut. Dinamihan ko ang paglalagay kasi mas masarap ito kung maraming toppings. Ganito ang texture kapag lumamig lang ng bahagya. Meron din akong inilagay sa ref para malaman natin kung anong magandang texture sa kanila. Ganito ang texture kapag galing sa ref. Mas hard ang texture kaya mas recommended ko ito. Ay, ang sarap! Kaya kung hindi ka pa nakapollow sa aking page, i-follow mo na ako para updated ka sa mga recipes ko. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!